Aral. Ngayon ay narito na naman tayo para talakayin ang isang panibagong paksa. Ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa Community-Based Disaster Risk Reduction na Management. At ang layunin natin sa paksang ito ay kaya kong ipaliwanag ang kahulugan ng Community-Based DRRM Plan sa sariling salita. Kaya kong tukuyin ang tatlong pangunahing layunin ng isang Community-Based DRRM Plan. Pangatlo ay kaya kong suriin ang tatlong dahilan kung bakit mahalaga ang CBD-RRM approach sa pagharap sa mga suliraning pangkapaligiran. Panghuli ay kaya kong ihambing ang komunidad na may CBD-RRM plan at komunidad na wala nito sa pamamagitan ng isang case study. Ang CBD-RRM, ang Community-Based Disaster Risk Reduction and Management ay isang paraan ng paghahanda at pagkilos kung saan ang buong komunidad ay sama-samang nakikilahok sa pagtukoy ng mga panganib, pagpaplano ng mga hakbang at pagpapatupad ng mga gawain upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna. Ang pundasyon nito, ang mga taong may pinakamalalim na kaalaman sa lokal na kalagayan, ang mismong komunidad, ang dapat manguna sa pagpaplano para sa kanilang sariling kaligtasan. Sa CBD-RRM, pangunahing gumaganap dito ay ang komunidad mismo at ito ay batay sa lokal na kaalaman at karahasan. Ito din ay nangangailangan ng kooperasyon ng LGU, NGO at mga pamilya. Ang layo nito ay bawasan ang epekto ng sakuna sa buhay, ari-arian at kabuhayan. May mga mahalagang termino sa DRRM o Disaster Risk Reduction Management. Una ay ang panganib o hazard. Isang pangyayari o kalamidad na maaaring magdulot ng pinsala. Katulad na lang ng bagyo, lindol, baha, sunog at iba pa. Sunod ay ang kahinaan o vulnerability. Mga katangian ng komunidad na nagpapataas ng posibilidad ng pinsala mula sa panganib. Pangatlo ay ang kapasidad o capacity. Mga kakayahan, kaalaman at rekurso ng komunidad upang harapin at bumangon mula sa sakuna. At panghuli ay ang sakuna o disaster. Malubhang pagkaantala sa paggana ng komunidad na lumalampas sa kakayahan nitong makayanan. May formula ng panganib. Ito ay panganib times kahinaan divided by kapasidad equals panganib sa sakuna. Ang ibig sabihin nito, kapag mataas ang panganib at kahinaan ngunit mababa ang kapasidad, mas malaki ang tsansang maging isang sakuna ang isang pangyayari. Layunin ng CBD-RRM na bawasan ang kahinaan at hazard exposure habang pinapalakas ang kapasidad ng komunidad. May mga pangunahing prinsipyo ang CBD-RRM. Ito ay nakasentro sa komunidad. Ang komunidad ang pangunahing tagapagpasya at aktor, hindi lamang tatanggap ng tulong. Pangalawa ay ang participatory o mapanghikayat. Isinasali ang lahat ng sektor katulad ng kababaihan, kabataan, may kapansanan, matanda at iba pa. Sumunod ay ang bottom-up approach. Ito ay nagsisimula sa antas ng barangay o sityo bago umakyat sa mas mataas na antas ng pamahalaan. Sunod ay napapanatiling kaunlaran. Isinasaalang-alang ang mga pangmatagalang kapakanan at kapaligiran, hindi lamang ang aagarang solusyon. Sumunod ay ang empowerment. Ito ay tumutukoy sa pagpapalakas ng kakayahan ng komunidad na sarili nilang pamahalaan ang panganib. Ang huli ay batay sa katotohanan. Ginagamit ang lokal na datos at karanasan bilang batayan ng mga desisyon at plano. Mayroon ding DRRM cycle na may 4 na yugto. Una ay ang pag-iwas at pagpapagaan. Sumunod ay ang paghahanda. Sumunod ay ang pagtugon.
Panghuli ay ang pagbangon at rehabilitasyon. Ang halimbawa ng pagpapagaan o mitigasyon ay ang pagpapatayo ng flood control at dike, pagpapatupad ng zoning at building code, pagtatanim ng puno at reforestation, structural retrofitting ng mga gusali, land use planning na iniiwasan ang mapanganib na lugar. Sa bahagi naman ng paghahanda o preparedness, dito nakapaloob ang pagbuo ng barangay DRRM plan, early warning system at community drills, pag-oorganisa ng evacuation center at ruta, pagsasanay ng komunidad volunteers, paghahanda ng emergency go bag ng pamilya. Pangatlo ay sa pagtugon o response. Dito nakapaloob ang search, rescue at first aid, paglikas o evacuation sa mga apektadong pamilya, pamamahagi ng relief goods at tubig, pagbubukas ng evacuation center, rapid damage assessment. Panghuli ay ang pagbangon o recovery. Dito naman nakapaloob ang pagsasaayos ng infrastruktura at bahay, livelihood restoration para sa mga apektado, suportang pangkaisipan o psychological support, muling pagtatayo ng mga ligtas, build back better, at pag-aaral mula sa naranasang sakuna. May papel ang bawat sektor sa komunidad. Para sa barangay at LGU, namumuno sila sa pagpaplano, pagbuo ng mga patakaran at koordinasyon ng DRRM sa lokal na antas. Kasali rin ang pamilya, naghahanda ng family emergency plan at go bag, sumusunod sa mga babala at protocol. Ang mga kabataan at mag-aaral ay maaaring maging voluntaryo, tagapagpalaganap ng kamalayan sa kapwa kabataan. Ang mga health workers na nagbibigay ng first aid, pangangalagang pangkalusugan sa panahon ng sakuna, at ang mga NGO at civil society. Sila ay nagbibigay ng suportang teknikal, pagsasanay at karagdagang rekurso. Gayon din ang mga punong barangay at kagawad. Namumuno sila sa incident command at desisyon sa oras ng emergency. May mga hakbang sa pagbuo ng CBD-RRM plan. Una ay ang pagtukoy ng panganib. Dito, kailangang alamin ang mga hazard na kinaharap ng komunidad. Maging ito man ay baha, lindol, bagyo, pagsabog ng bulkan at iba pa. Sumunod ay ang pagmamapa ng kahinaan. Dito, imamap ang mga lugar, tao at ari-ariang madaling maapektuhan. Sumunod ay ang pagsusuri ng kapasidad. Kailangan tukuyin ang mga rekurso, kasanayan at kagamitang taglay ng isang komunidad. At pang-apat ay ang pagbuo ng plano. Isinusulat ang barangay DRRM plan batay sa nakalap na datos. Panghuli ay ang pagsasagawa at pagsubaybay. Dito, nakapaloob ang pagpapatupad ng plano at regular itong suriin at i-update. Bakit nga ba mahalaga ang CBDRM sa Pilipinas? Ito ay dahil mahigit kumulang 20 na bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility taon-taon. Tayo rin ay kasama o ang Pilipinas din ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire kung saan madalas ang paglindol at pagsabog ng mga bulkan. At una rin sa linya ng pagtugon sa sakuna ay ang komunidad mismo dahil sila mismo ang direktang apektado at nakararanas ng epekto ng kalamidad. Hanggang dito na lamang po ang talakayan natin ngayong araw. Sama-sama tayong bumuo ng ligtas at handang komunidad. Paalam!